kahit sa buong Biblia, kahit isang beses, wala na sinabi niya na akong Diyos. Sambay ninyo ako. Wala na sinabi niya. Challenge ko, sabi ko doon ito, cellphone ko bibigay ko at yung sasakyan ko bibigay ko rin. Dagdag ko na 1 million pesos bibigay ko. Kahit sino man natanggap ng challenge. Saan sabi ni Prophet Jesus sa Biblia, akong Diyos? Kung tanong tayo sa mga Kristiyano, mga Hindu, mga iba-ibang religions, sabi nila lahat na isa lang Diyos. But hindi totoo na paniniwala isang Diyos nila. Katulad si Kristiyano, kung tanong tayo sa mga Kristiyano, mga kapatid na Christian, ilang ba Diyos? Sabi nila, isa lang Diyos. Sino yung Diyos ninyo? Ama, Anak, Espiritu. So yan, hindi tama. Yung mali. Dahil si Diyos, isa lang. Hindi siya ang tatlo Diyos. Hindi siya Diyos na Ama, Anak, Espiritu. Yung Diyos, Allah, yung tagapaglikha, yung hari ang dakila. Hindi siya Ama, hindi siya Anak, at hindi siya Espiritu. Katulad tayo, di ba, meron tayo katawan at meron tayo Espiritu. So, Espiritu isang likha pa rin ng Diyos. Katawan, likha pa rin ng Diyos. So, hindi pwede sabihin si Diyos na Espiritu. Dahil siya yung likha ng Espiritu sa utos niya. At likha niya yung katawan sa tubig at alikabok. So, Jesus Christ, propeta, tao, anak ni Maria, wala siyang tatay, likha ng Diyos galing sa nanay. Paano? Napapunta kay Mary, Holy Espiritu, si Holy Espiritu isang anghel. Pangalan niya, Gabriel. Siyang papunta kay Mary, katawan tao, para siya dala ng utos ng Diyos, maging mangyari buntis na siya. So, Holy Espiritu isang anghel lang, hindi Diyos, isang anghel lang. Siya yung katawan tao, papunta kay Mary, para siya dala na yung utos ng Diyos. Kahit wala siyang asawa si Mary, maging buntis siya dahil sa utos ng Diyos. Simple lang. So, Jesus Christ, likha ng Diyos galing sa nanay. Wala siyang tatay. Katulad si Adam, walang tatay, walang nanay, likha pa rin ng Diyos. So, Jesus Christ, isang tao, propeta, anak ni Maria, hindi siya anak ni Diyos, hindi siyang Diyos. At si Diyos, hindi pwede siya na maging tao. Hindi siya nakatawan tao dahil siya infinite, unlimited siya. Insulto na yan kung siya maging tao. Sabi nila, papunta siya lupa maging tao para ligtas ng tao. Subhanallahil azim. Maling aral dahil bakit si Diyos siya na maging tao para ligtas ng tao? Pwede siya magligtas, sabihin lang, okay, sige, tapos na, patawad kayo lahat. Bakit kailangan siya na maging tao, maging bata, pasok sa dyan ng isang babae, likha niya, at dumididi siya sa nanay niya, tapos tinuli siya dito sa mundo, at kumakain siya, inom siya. Subhanallah, bakit ginawa niya ganun lahat ng ginawa nito ng Diyos? At lumaki siya, magtakot siya sa tao, gusto ng tao papatayin sa kanya, tago-tago siya. At sabi nila na papatay si Diyos para ligtas ng tao. Hindi yan nang tanggap ng kahit ano man ang klase ng utak na hindi tanggap niya. Bakit ginawa ng Diyos ganito? Kung gusto niya ng patawad ng tao, pwede siya patawad lang, okay, patawad na. Kung patawad niya lahat ng tao na pare-parehos, basta maniniwala si Diyos patay para sa kasalanan ninyo, hindi na pantay ito, hindi justice. Dahil yung ginawa ng mabuti papunta sa paraiso, yung ginawa ng masama papunta rin sa paraiso, hindi na pantay ito, no justice. Kahit yung sa mundo na yun, yung maraming hari, kung gusto nila patawad ng mga tao, pwede sila, may lakas sila. Bakit si Diyos walang lakas? Kailangan siya papunta sa lupa para patawad ng tao. Hindi yan tama. I challenge in my lecture, challenge ko, kahit sa buong Biblia, kahit isang beses, wala na sinabi niya na akong Diyos. Sambay ninyo ako. Wala na sinabi niya. Challenge ko, sabi ko doon ito, cellphone ko bibigay ko at yung sasakyan ko bibigay ko rin. Dagdag ko na 1 million pesos bibigay ko. Kahit sino man natanggap ng challenge. Saan sabi ni Prophet Jesus sa Biblia, akong Diyos? Isang pastor na react sa akin dito sa Facebook, TikTok. Sabi niya, meron yung sa Gospel of John. Sabi doon na sabi ni Jesus, I am Alpha and Omega. Sa Revelation 1 Revelation 23, I think. When I check about this, yung Revelation, ito yung hindi nang sulat ni yung disipulo ni Jesus Christ, hindi. Ibang John yan. John the Elder sa malapit sa Greek island. 96 AD. End of the first century. Wala na si Jesus sa 30 AD. Ito, 66 years after Jesus. Never seen Jesus. He was not available to see Jesus even one time. Ano sabi niya? Panaginip lang siya. Nasabi ni Jesus siyang Alpha Omega. At yung challenge ko, hindi Alpha Omega.
Yung challenge ko, saan sabi ni Jesus akong Diyos? Never is said in the Bible. Bakit siya kalimutan kung siyang Diyos? You can challenge to pastor, priest, minister, the Pope in Vatican. I can challenge him. Where in the Bible, New Testament, in any gospel, where Jesus said, I'm God? Saan sabi ni Jesus akong Diyos? So yung pastor, sagot niya, yung isang pastor doon sa react siya. Sabi ni Jesus, I'm Alpha and Omega. At hindi rin eyewitness pala yun. Pangalan si John Elder doon sa island ng Patumas, lampas na, wala na sa mundo si Jesus Christ. 66 years lampas na. Doon siya na, sabi niya, vision siya. Vision, panaginip lang siya. So no eyewitness, it is only dream. And then you follow the dream. When Jesus was on the earth, He never said the word, I am Alpha Omega, I am God. Never He said this. All the four gospel, John is a very doubtful gospel because yung John, the Gospel of John, hindi sulat ni yung disiplo ni Jesus Christ. Yan sulat ni isang ibang John, John the Elder, from sa ibang lugar, hindi lugar ni Jesus Christ. Never seen by Jesus Christ, this person. No eyewitness. The Gospel of John is not written by the disiplo ni Jesus Christ, but ibang John, John the Elder. Kaya yung marami na mga Christian scholar, doubtful. Pati yung verse na yan, 3:16, John 3:16, the number one, the biggest scholar of the Bible, the New Testament, the Bart Ehrman, he is the number one scholar of New Testament. PhD siya sa New Testament. Ano sabi niya? John 3:16 is fabricated. Sulat na mga tao lang. Hindi yan sabi ni Jesus Christ. God so loves, so He give His only Son. Begotten, not made. And this begotten word is insult to God. Parang ginawa na lalaki na kasama yung isang babae, sexual relation, tapos may anak yan, begotten son. So it's insult of God to say begotten son. We Muslim, maniniwala kami Muslim, si Jesus Christ, propeta, mabait na tao, at mag-respect kami kay Mary. Meron sa Quran isang chapter, Maryam. Yung mga Hudyo, hindi respeto sila kay Jesus at Mary. Yung mga Hudyo, sabi kay Jesus Christ, masama, mumurahin kay Jesus Christ, at mumurahin sila kay Mary. Masama babae, sabi nila. Kami Muslim, hindi. Kami maniwala na Jesus Christ was born with miracle, and Mary was a pure woman, and she was a good woman, and then she was give the birth to Jesus by a miracle. Without the father, He was born. And that's we call the miracle. But not that the Jesus is Son of God. Kung sinabi mo na paniniwala ninyo si Jesus, anak ni Diyos, at si Jesus niya, anak ni Mary, anak ni Maria. Anong labas na yun? Si Mary at si Diyos mag-asawa na. So hindi pwede sabihin na si Diyos na tatay ni Jesus Christ. Puro may discrepancies.